ako na naginip. Okay, ganun pa rin kay Ping Lacson. Pero kasi Senator Ping na naginip ako, ito kasi yung chika dun sa panaginip ko. Talagang tandang-tanda ko pa yung panaginip ko. Syempre pag panaginip, di ba? Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Agree ba kayo doon? Kasi dinenay niya eh. Ano naman magagawa ko? Ano naman ipilit ko? Dinenay ng ng lolo mo. Di ba? So ikwento ko na lang yung panaginip ko. Okay, kasi nanaginip ako. Wala namang masama. Sabi naman niya, wala namang masama kung makipag-meet up siya kay Vice President Sara. Ang nakalagay kasi dun sa kwento ng aking panaginip, yun na nga, ay talagang ayaw ni Ping Lacson sa ginagawa ng Bangag Administration pagdating sa national budget. At very vocal naman siya. Siyempre, kapag ganyan mga issue, yung mga ganyan kasi pangyayari na everyday, pumapasok talaga yan sa panaginip ko, di ba? Totoo yun, napapanaginipan natin. So, dun sa panaginip ko, hindi naman masama yung, actually, hindi naman si Vice President Sara ang nag-effort dun sa panaginip ko. At saka knowing Vice President Sara, hindi yan mag-i-effort. So, parang ang sinasabi lang kasi doon, Senator Ping Lacson at saka si Pia Cayetano doon sa panaginip ko na yun lang, parang in good faith, nag-reach out ka dahil nga sa nagbigay pugay ka lang naman sa kay Vice President Sara at wala namang masama doon sa panaginip ko. At ang nakalagay lang doon sa panaginip ko na tandang-tanda ko pa, maliwanag na maliwanag. Ano ba sabi ko diyan? Okay. Natandang-tanda ako dun sa panaginip ko. Naka hindi nagsalita si Inday Sara ng anything. Basta dun sa panaginip ko, sabi lang ni Inday, okay, congratulations. Kasi nanalo nga silang dalawa daw sa pero dun sa panaginip ko, hindi sila magkasabay na nag-meeting. So, parang separately, tapos maraming kape. Maraming kape, suminom ng kape sa mga ganon. So, yes, Kai. So, doon yun lang naman ang akin. Wala namang masama doon, Senator Ping, right? Kasi gusto ko naman, ang panaginip ko ay magkatotoo na sana nga boljakin mo ng gusto yung Bangag Junior na yan, di ba? Dahil alam mo naman na nilipastangan yung national budget. So, sa akin lamang, I don't think na unethical na kitain mo si Day Sara kung magkatotoo yung panaginip ko. Wala namang masama doon eh. 'Di ba? Kung nag-usap lang naman kayo ng something na, VP Sara, alam mo 'yan, kaya lang naman ako pumunta dito sa Bangag-Bangag Alyansa kasi wala akong choice. Kailangan ko yung budget na binabudget ni Bangag, ni sino 'yan? Tobit Tiangco na 10 billion para sa inyong alyansa na mga Bangag. Might as well mag-join mo na ako kunuabi, kunwari. Tapos pag nanalo ako, I will just do the right thing. Right? So, yun lang naman ang sa akon. Wala naman akong issue sa iyo, Mr. Ping Lacson. Ang issue ko lang is, wala lang. Kasi itong panaginip ko masyadong madaldal. Masyadong madaldal. Wala pong masama dun sa panaginip ko, ha. Since dininay niya na, dinenay niya. So, what can I do? Karamihan naman sa mga expose ko, dinideny nila, di ba? Actually, yung kay Pingin, it's not really expose. Katulad nung kay Bangag, di ba yung pagiging polboronic niya, harap-harapan na, nagmumura na yung ebidensya, dinideny pa rin nila. Na may authentication na, dinideny pa rin nila. So wala tayong magagawa dyan. Pero good thing na rin na nagsalita siya, and we're looking forward, Senator Ping Lacson, nagawin mo yung tama. Okay? Gawin mo yung tama. Pero kasi hindi mo naman ako pinangalanan dyan, so I don't think na ako yun. Wala naman akong pangalan doon. Alright, so I think ganun lang yon. Pero, laruin mo na lang ng gusto yung baraha mo para sa taong bayan. Yun lang ang gusto naming mangyari. So ngayon, mga kababayan, sabi nung ano daw yung bloodbath, hindi mo pa ba alam yun talaga? So Bangag natakot sa bloodbath. Okay, mapunta na tayo dito sa bloodbath na ito. So kagabi, medyo ngarag ang alindog ko at naka-borlog tayo. So, ito tayo late bloomer. Ano daw? Okay. Yes. Loni, mayong hapon sa imo. So, ito na nga yung pagiging naduwag, okay? Na umurong ang pisot ni Bangag. Okay?
So, umurong ang pisot ni Bangag dito sa kanyang bago nga pag-interview dyan kay Taerna. Di ba? Kalala niyo si Taerna. Nakipagsabwatan yan dyan sa mga sa taong gobyerno para gumawa ng peking address laban sa akin. So, paano pagtitiwalaan yung julul na to? Sinungaling, di ba? Maka-Diyos daw siya pero makademonyo. So, ngayon, in-interview niya nga itong si Bangag. At anong sinasabi ni Bangag doon, mga kababayan, na ayaw niya makipag-away kasi marami na daw siyang kaaway, Totoo, marami siyang kaaway. Milyon-milyong taong bayan. Sa ginawa niyang pambubudol, paggagago, panglulustay sa pera ng bayan, pag-alat ng 10 billion pesos doon sa kanyang alyansang maligo ng dugo. Sabi ni Sanya, ligo-ligo ng dugo. Yan na pala yung term natin. Ha? So anyway, pagpondo ng 10 billion, inamin naman nila yan, inamin ni Tobit Tiangco yan, na pumondo ang gobyernong Bangag galing sa pera ninyo dun sa campaign nila. So ngayon, mga kababayan, etong si Bangag, gusto na daw makipagbate. Di ba? Anong gusto niya? Makipagbate. So gusto niya ba makipagbate? Mga kababayan, mga palangga, gusto niya ba makipagbati si Bangag? Dali lang So ngayon, itong si Bangag na ito, ang nakakaloka, ang sinasabi niya dito ay what? Teka, hanapin ko na itong kadyutahan ni Bangag. Okay? Ang sabi ni Bangag, una, nagsasawa na ang Pilipino sa politika, sawang-sawa na sa politika. Sabi niya, ang mensahe sa amin lahat, hindi lang sa atin kung hindi sa aming lahat. Right? Ito nga tayo. Sabi niya, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang asikasuhin niyo. Anong kadyutahan yan? Anong kabangagan yan? Sabi pa ni Bangag Jr., kaya mabuti o tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho, gawin na natin lahat ang kailangan. Di ba? At gusto daw niya, magkasundo na nga. Anong kadyutahan? Sino ang namumulitika? In the first place, jutang inamis ka, jutang gininakang singhuter ka, sino ang namumulitika? Ano ka, nagpi-play victim? Isa kang oportunistang Bangag. Bati-bati ka ngayon kasi natakot ka sa bloodbath, kasi niliteral nyo yung bloodbath, mga VO. Ano sabi niya, sayang, sawa-sawa ng politika? Julul. Pag-upo mo pa lang, pinolitikan nyo na ang Pilipino. Bago ka pa umupo, inappoint mo na yung mga kawatan na katulad mong buwaka ng inaka. Kung meron lang kulam ang bunganga ko, dead ball ka na sa bibig ko pa lang. Right? Tama na yung pamumulitika. Unang-una, sino ang namulitika sa Pangulong Duterte kay Inday Sara? Sinong namulitika sa mga kritiko mong hayop ka? Hindi ka pa na-tsugi, di ba? Malunod ka na sa pulburon. Sinong namulitika? Sino ang una pinolitikan nyo ang Pangulong Duterte, pinasaran nyo ang SMNI. Nalala nyo ang issue na nagtanong lamang si Dr. Badoy at saka si Aka Eric patungkol sa 1.8 billion na travel expenses ni Tambaloslos. Tapos inatake nyo na, buwaka ng inamis nyong magpamilya, hindi pa kayo kunin ng lupang mga hinayupa kayo ang namulitika, pinakulong nyo, ang mga kritiko ninyo, tinanggalan nyo ng prangkisa, kinulong nyo, niraid nyo ang KOJC, pinahirapan nyo, binastos nyo, binaboy nyo. Sinong namumulitika ngayong hayop ka? Panginang to? Anong ginawa mo kay Pangulong Duterte? Kanina, in-interview natin si Atty. Vic. Di lang ako makaganto-ganito. Unless ako na lang mag-isa ng vlog, di ba? So anyway, going back. Yung pagpakidnap mo kay Pangulong Duterte, hindi ba pamumulitika yung ginayupa ka? Ako na buisit sa'yo, regaluhan kita ng isang barkong polboron para masayahan ka at hindi ka na, Ay, bawal pala yun. Sana nung kuha ng polboron day. Anyway.
Ayun, wala lang yun. Okay? Buisit kasi ako dito mga kababayan. Eh. Sabi niya, sabi niya, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, ang kapal ng mukha ng hinayupak na to, matapos mo bago ka pa umupo, ikaw at ang asawa mo nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin, kay Maria Lourdes Barcelon, yung mga masatandang hukluban na yan, pinolitikan nyo dahil kaibigan nyo si Francis Lloyd Tichua, pinakidnap nyo yung 2 bata. Utang. Tapos ngayon sasabihin mo, wag mamolitika, magbati-bati na, matapos mong tamnan ng kaso, matapos yung Shoko, Sabina, yung, I believe, yung 40 vloggers or maybe more than that. Kasama ako doon. Pero syempre, yung mga ano na yan, mga subpoena na yan, yung mga warrant of arrest na yan, ipapadala nila yan doon sa peking address na ginawa nila. Sino ang namumulit ka? Talagang dadami ang kaaway mong hinayupa kayo. Why? Lalo na ngayon sa dayaan sa eleksyon. At ikaw bangag. Okay? Ito may nakikinig ba dito? May nakikinig ba dito na kaalyado, na ka-team ni Inday Sara? Nakinig kayo. Okay. Antayin nyo, may darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyong magamit sa impeachment ni Bangag. Okay, yan, bago yan. Fresh na fresh. Ikaw, Bangag. Bangag. Kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo. Okay? Parating na ang recording. Alam nyo mga kababayan, hindi lang muna natin i-ano ngayon, mention. Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag-traidor ka sa bayan. Yung in-expose ni Attorney Glenn Chong na merong foreign intervention, may pandaraya si Liz Satanas, yung in-expose ko nung nandun ako, May 9, nag-live ako, na may mga foreigner doon, nung May 9 election of 2022. At ang hawak kong ebidensya na hindi pa natin pwedeng napakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo. Jutang ginemes ka. At, tandaan ninyo, I hope not. Well, hindi ko kontrolado ang mga giging pangyayari. Maraming 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasama si Tambaluslos. Okay, dito sa ebidensya na ito, mananagot kayo lahat sa bayan na ikaw, Marcos, ay nakikipagsabwatan ka. Isili Satanas kasama sa picture na hawak ko. Pati ang pamilya mong Bangag. Tignan ko nga. Si Sandro Marcos. Tignan ko lang. Bago ako magdakta. Hindi ko pwede pakita sa inyo tong picture. Pero, okay. Tanginan ito mga to. Okay. Tignan ko lang Okay. Wala pala si Sandro. Ayun si Tambaluslos lang. So kaya ngayon, mga kababayan, pwedeng natunugan na nila ito. So ngayon, si Bangag, kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati-bati, matapos kang gumawa ng high crime, 10 na mga jejemon mong alipores ang iyong mga gabinete, na dyan kasama na yan, no? Si Torre, si Uling Torre, si Lacanilaw, si Bonjing na sana kunin na rin ng lupa yung hinayupak na yan, yung isa kapatid niya, si John Vic, at si Marbil at marami pang iba, harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya mga kababayan sinasabi yan? Kasi nga nakikita nyo nga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na sa mga bangag na ito. Kaya ganito niyan ngayon, pabiktim, kunyari buot-buutan, ay mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chuchu-chuchu. Yan po ang mga taktika ng mga kriminal. Yan ang taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa inyo.
Ito ay pagpapakita ng pagiging oportunista ni Bangag, pagpapakita ng kanyang pa-victim effect, pagpapakita na loser siya. Dahil nakikita niya na ang ating mga kababayan ay sinasampal siya ng katotohanan na sukang-suka na ang Pilipino, ang OFW sa kanya. Hindi po ito pang-politika dahil unang-unang, ang namumulitika, ang namumulitika ay sila. Ayaw nilang tigilan si Sara Duterte. Ayaw nilang tigilan si Pangulong Duterte. Remember, nung nagkaroon ng maisog noong January sa Davao, doon si Attorney Vic Rodriguez, si Alvarez, si Unga, Biata, marami sila doon. Remember that? Anong ginawa ni Bangag? Nainggit, na insecure yung time na nagsabi si Pangulong Duterte na Bangag. Gumawa din siya ng ng kanyang meeting de Abansi Chuch, anong tawag doon? Basta nag-event sila sa Luneta, gamit ang pera ng bayan, pinadala nila doon ang mga kawawang pobre, pinapila nila sa initan, doon binigyan ng ayuda ng mga bulok-bulok na bugas, 'di ba? Para lang kunyari sabayan ang sabayan o tapatan itong meeting, yung maisog event ni Pangulong Duterte. Tapos, para maipakita na mas marami pang sumuporta sa kanila, ito ang tunay na pamumulitika. Ngayon, ano nangyari doon? Hayop kang Marcos ka. Di ba? Wala nga 15,000 ang nanonood sa'yo. Wala nga 15,000 live viewers. Di ba? Samantalang ang kay Pangulong Duterte, umaabot ng 100,000 live viewers. Hindi naman sa pagmamayabang Di ba? Talo pa nga natin itong hinayupak na Bangag na ito. So, ito yung pamumulitika. Tapos, ano ang ginawa? Balikan nga natin itong julol na to. Anong ginawa niya sa mga pulis? Men and women in uniform. Bawal mag-YouTube and Facebook. Bawal manood sa mga vloggers katulad ni Maharlika. Bawal mag-post katulad sa pagkita ng support sa Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Tignan mo si Francis Fontillas, yung kanilang ngayon, yung kanilang yung sinuspende ng panghabang buhay, 'di ba? Anong ginawa diyan? Nagpakita lamang ng kanyang emosyon para suporta kay Pangulong Duterte na sinasabi ni Patrolman na ito ay hindi tama dahil ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa pulis na 'yan? Na nanindigan. Hindi ba pinailan ng kaso, dinismiss? Yan ang pamumulitika ni Bangag. Anong ginawa kay Jason Sa? Anong ginawa kay June Abines? Sa amin lahat. Anong ginagawa dahil nagsasabi? Pinopolitika kami. Abala si Bangag sa kakalustay ng pera ninyo. Abala sa concert, Duran-Duran. Abala sa Formula 1. Abala sa pag-ikot sa buong mundo. Gamit ang pera ng bayan. Wala kang makitang tangible na resulta ng kanyang panunungkulan. Dahil hindi naman siya nanunungkulan para sa bayan. Balikan natin yung 5,500 control, flood control. 'Di ba? Nasaan na, nada na. Kasi abala sila para sa pagpapatahimik sa ating lahat. Kaso hindi sila nagwagi. Napakita natin ngayong midterm election, although dinaya nila, dahil kitang-kita naman yan, 'di ba? Laging si Attorney Glenn Chong ang nangungunang nagsabi diyan na dinaya nila ang halalan at hinahamon si George Garcia na kasuhan si Glenn Chong. Sa pamumulitika ng hinayupak na supot na si Marcos Jr. na talawan na ang boto daw kasi laki ng tando-tando. Hindi ko nakita. Di ba? Yung hinayupak na ito, abala sa panggigipit ang kaduwagan niya. Anong ginawa niya? Ang bagong henerasyon party list, okay, ni Bernadette Herrera, ang Duterte party list na iniluklok binoto ng bayan ay ayaw iproklama ng COMELEC sa kadahilanan kesyo ito daw ay may mga bidbing na kaso, 'di ba? Si Bernadette Herrera ng bagong henerasyon hindi na ipaliwanag sa kanila ng maayos according to her sa kanyang post kung ano yung kanilang violation or whatever. Pero tama ang sinabi ni Attorney Vic, si De Lima na overturn ng kaso na pwede nang damputin at may kaso sa illegal na pulburon, hindi pinoproklama o pinrolok.
pinroclaim. Si Erich Sylvester, na maraming kaso sa Amerika na nagnakaw ng identity, nagsinungaling na kunwari ipinanganak sa Amerika, yung pala nagnakaw ng identity ni Erich Sylvester Tulfo. Di ba? Anong nangyari? Inano ba nila? Tawag dito, nakalimutan ko isuot yung bago kong salamin, ha? Kasi naalala ko si Erich Sylvester. O, yan. Yan ang bago nating salamin ngayon. Ayan, mamatay ka sa inggit. Erich Sylvester. Alright? So bagay, marami namang nanakawin dyan sa Senado pagdating ng pagkakaupo na yung hayop na yan. But ganun pa man, mga kababayan, hindi nila sinuspend. Diba? Hindi nila sinuspend, pinroclaim. Pinroclaim ni George Garcia. Oh, at marami pang iba na dapat i-disqualified. Ito po ay isang pamumulitika ni Bangag, kaya hindi totoo na ayaw niya ng mamulitika, magbati-bati na daw. Ito po ay pagpapanggap niya para i-win na naman ang inyong puso, bubuduli na naman kayo, ang sabi mabait para si Bangag. Ito po ay isang malaking kasinungalingan dahil bago pa umupo si Bangag, ang una nilang pinulitika ay si Vic Rodriguez. Dahil ayaw ni Vic, nire-recommenda ni Vic Rodriguez na wag iupo ang mga kawatan na pinaupo ni Lisa Tanas. Di ba? Pero anong nangyayari ngayon? Dahil sa lahat ng kapalpakan ni pangalan nito, lahat ng kapalpakan ng administrasyong Bangag, ika lang ko lang, hindi ko yung makita. Yan. Lahat ng kapalpakan ng Bangag administrasyon na ito, na hindi daw mamumulitika, mga kababayan. Alright? So, wait lang. Kasi hindi ko kayo makita. Wala pa kasi grado to. Balik natin sa dating gawi. Alright? Ngayon, ayan, nakikita ko ni Alindog nyo. So, ngayon, ang sinasabi niya magbati-bati na natakot to kay Sara Duterte. Kasi ang sabi ni Inday, gusto niya magdugo-dugo, ligo-ligo doon. Kung di ba naman kasyungahan ng kanilang tagapagsalita, de Lima at iba pa. 'Di ba? Ito daw ang ginagawa nila, ini-interpret nila as literal. Kung di ba naman mga VO, Googleable naman 'yan. Nagugoogle ang lahat. 'Di ba? Hi Mother Irene's channel. Thank you very much. Yes. Okay. BBM Talawan ang pisot. Naihi na si Bangag sa lawal niya, Madam Fernandez Galvan. Naihina nga. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo kung anong mangyayari dyan? Ito lang naman. Ito ang aking forecast. Natatakot na si Bangag. Hindi lahat, sabi nga lahat yan may hangganan. Yung mga ninakaw nyo, Bangag, ng asawa mong hindot na hinayupak na butod, mudlo, butot, lahat kawatan, kidnapper, smuggler, lahat na. Okay? Yang ninakaw ninyo. Okay? Although pakikinabangan yan ng mga susunod yung mga henerasyon. Pero I hope ang sumunod na umupo ay panagutin kayo at makulong kayo panghabang buhay. At etong naka-witness nitong ebidensyang sinasabi ko, Marcos Jr. Okay? Huwag kang pakasisigurado. Kasi yung mga team-team ni Inday dyan, kung ako lang talaga may contact sa mga yan. Diba? I hope may contact ako direct kay kay Inday. I hope may contact ako, kaya lang syempre ako naman isang simpleng supporter lamang ng mga palangga. So bibigay ko talaga yan pag nagkaroon ako ng chance kasi hindi pa pwedeng i-post. Para makulong ka. Makulong si Lisa Tanas, makulong kayo at ipasuka lahat ang perang ninakaw nyo. Mga inayupa kayo. Hindi po ako nagbibiro sa sinasabi ko. Tataranta na naman ngayon yung mga yan. Diba? Kaya mo lahat ng mga nilalabas natin dito, natataranta sila. Mananagot ka ba nga? Tinignan ko, yung binasa ko yung parusa doon sa na yun. Pag hindi niya nalusutan yun at pag pinagbayad siya, 40 years ang kulong. Binasa-basa ko kanina, 40 years. Ilang taon na si Bangag ngayon? Diba? Sana nga wag na siyang abutin. Sana, yung sabi ng iba dyan kanina, sana makulong habang buhay. No? Ako sana makalimutan niya ng huminga.
para matapos na. O, sabi ni Josh, si Josh, ma-stroke daw. Huwag kayong maniwala sa bangag. Sabi ni Palangga, kasi mambubudol yan. I don't think naniniwala kayo, di ba? Wala naman siguro naniniwala dyan na matino dito kay bangag na ito. Oh. Recently, mga kababayan, anong drama ni bangag ngayon? Sa kanya mga kasinungalingan, ito po ay paawa effect, pa-victim effect. Kasi, mga kababayan, okay, recently, di ba? Gusto niya magbati-bati daw. Alam na kasi niyang talo na siya eh. Alam niyang talo na siya at pupulutin siya sa kangkungan. So recently ay may litanya itong si pangalan nito. Ayun, isa pa tong tanga na itong Lawrence Defensor na ito. Ano sabi niya? Dito. Terrible daw itong statement ni Inday Sara na bloodbath. Kasi nga, ang pagkakaintindi nila, idugo-dugo, ligo-ligo, literal. Ang ibig sabihin, magbabanggaan sila dun. Mag-head-on ang kanyang laban, matindi, malupitang labanan. Pero dahil yung iba naman, naintindihan naman nila yung ibig sabihin nun, na figure of speech. Pero ayaw nilang sabihin sa inyo yung totoo na naintindihan nila. Kasi gusto nilang i-paint si Inday Sara na bayolente. Pero kung merong tunay na bayolente dito, ang mga bangag. Kunwari, bait-baitan, pero patalikod ang tira nila. Kaya dapat paimbestigahan yan eh. Kung sino sumunod, kunyari si Inday Sara, paimbestigahan talaga yan, pa-open niyan kay Percy Lapid. Dahil yan ang unang biktima ng Marcos Jr. na bayolente ang ginawa nila. Unang-una sa Marcos Jr. administration yan, pinagurgor si Percy Lapid. Dahil nagsasalita tungkol dito sa mga smuggling nila. Yan ang una, bago ako si Percy Lapid muna. Yan ba ang hindi pamumulitika? Oh. Ngayon, anong drama ni Anong drama ni pangalan nito ni Escudero? May drama si Escudero. Alright, tingnan natin Oh. Kita natin mga kasinungalingan ng mga julol na ito, mga kababayan. Okay. Nagdrama na naman ang lolo mo. Siyempre, waiter yan ni Lisa Tanas. Yung hatred nila kay Inday, ano sabi? Yung hatred nila kay Inday Sara, hindi alam ang meaning ng bloodbath, sabi ni Lorna. Ayun na nga Palangga. Gusto lang talaga nilang ipalabas na masama si Inday Sara. Ganito po sila mag-twist. Kayong mga kabataan, kung may bata na nanonood din sa inyo, lahat naman dito nag-google ka, pati nga mga salitang Hapon, natatranslate na. Diba? Ang daming ways, ang daming apps na pwede mong i-translate yan. Kung hindi mo naintindihan, i-google mo, i-translate mo para alam mo, para learning yun sa'yo. Hindi yung magtatanga-tangahan ka, katulad ni Dilima, abugagang syunga, ang interpretation niya ay dugo-dugo na literal. Hindi ba naman syunga best? Sobrang galit niya. Sabi nga ni Inday Sara, since birth, baka nga sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, itong si Laila de Lima ay galit na kay Pangulong Duterte kasi nga tinutuligsa yung mga katulad niyang involved sa pulburon at mahilig lumantak ng saba na may kulugo. Ay wala palang kulugo. Hindi ko naman nakita. Alright. So kaya itong Escudero na ito, itong waiter ni Lisa Tanas, sabi niya sang-ayon daw siya sa panawagan ni Bangag na isang tabi ang politika, ituon ang pansin sa mga nangangailangan na ating mga kababayan. Really? Escudero, ituon ang pansin sa mga nangangailangan nating kababayan? Yung asawa mo kung makapag-flaunt ng mga Bulgari? Kung suotan ng kanyang aso? Yan ba ay kinita niya sa paglalakad niya sa bato-bato? O kung gusto mo, Escudero, tignan natin ang sinasabi mo. Isang tabi ang politika, ito na pala sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Wow! Alam mo pala na may pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero yung asawa mo, nainggit kay Wirchbach, nag-model ng Bulgari, the next day ba yun, bumili ng Bulgari, sinuot sa kanyang aso. Yan ba? Meron ba kayong pakialam sa taong bayan? Ilang milyon yon? Ilang milyon? 12 million daw yon. Imbis na ipakain mo dyan sa mga kababayan mo sa Bicol, itulong mo, magpagawa ka ng mga, livelihood program. Yung asawa mo,
'Di ba? Mayroong